Praise God. Hallelujah. Sa walang pagkabala, ating buksan ang ating mga dalang Bible sa Book of Hebrews, chapter 13, verses 20 hanggang 21. Ito ay benediction. Ang context nito ay benediction at final greetings. Ang verse 20 sa KJV version, ang sabi dito, "Now the God of peace, that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, amen, through the blood of the everlasting covenant, make you perfect in every good work to do his will, working in you that which is well-pleasing in his sight. Through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever." Let us say, Amen. Amen. Tayo po ay makakaupo na sa umagang ito. Hallelujah. Sa pagbibigay diin, ulitin ko sa wikang Tagalog, ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay, sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatuwid bagay ang Panginoon nating si Jesus, ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban. Nagawin natin ang nakalulugod sa paningin niya sa pamagitan ni Jesus Kristo, na mapasa kanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Sa umagang ito, gusto kong pamagatan ng ating pag-uusapan is about the perfection of the bride. Ang subdescription, maturity before translation. Again, the perfection of the bride, subdescription, maturity before translation. Well, ating pinag-usapan ang mga nakaraang panahon, ang kinalaman ng bawat isa sa atin ay dapat lumago. Well, ang paglago ay may kinalaman dito ang pagiging matured. Tama? Kapag ang isang halaman ay lumalago, well, nakikita natin ang maturity ng halaman. So, pag ang halaman ay nagbubunga, nakikita natin ang kaniyang perfection. Well, hindi lang naman ang sinatawag na perfection ay wala ng kapintasan, kundi ang completeness ng pagiging isang puno na nagbibigay bunga. Yun naman ang disenyo ng Diyos mula pa sa umpisa. Mula sa binhi na nilikha niya, at ito ay dapat magbunga ng binhi at mag-turn ang binhi na yan sa fruits. Well, sa umagang ito, magbibigay tayo ng pansin about the perfection at magbibigay tayo ng pansin about maturity. Sapagkat naniniwala ako na ang babalikan ng ating Panginoon ay nandoon sa perfection at nandoon sa kalagayan in a maturity. Mayroong isang quote si Brother Branham na pansinin niyo to. Ang sabi sa kanyang quote, I think ito ay sa mensahe niyang The Future Homes of the Heavenly Bridegroom. Mababasa natin ito sa year 64, sa paragraph, I think 127 to 129. Sabi niya dito, God is building a bride, not a baby. He's not coming for something half done. She will be complete, just like Eve was complete when she was presented to Adam. Of course, kapag ang Panginoon, hallelujah, na siyang may panukala bago pa itatag ang sanglibutan kung ano magiging tayo sa hinaharap, well, isa sa katuparan niya yan, ito ay kanyang tatapusin. Mamaya makikita natin ang mga scriptures. Hindi sapat na ang bawat isa sa atin ay naligtas na. Sino ba makaka-agree niyan?
Because I believe, hallelujah, hindi lamang ang salvation ang pakay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang isa sa mga pakay niya, tayo ay maging perfect. Well, pag sinabing perfect, ito ang kalagayan ng mga believer na nasa kalagayang maturity and holiness. Amen? Kapag tayo na perfect, well, nandun ang kanyang tinatawag na pag-agaw, ang translation. Gaya ng ating nabasa, katulad ng sabi ni Brother Branham, ang babalikan niyang bride ay nandun sa kalagayan ng maturity at nandun sa kalagayan ng perfection. Can you imagine? Spotless at walang wrinkles. Well, ang spot, pwede nating sabihin, yes, pwedeng gawin sa pamagitan ng paghuhugas ng mga salita ng Diyos. Well, kinalaman din dyan ang dugo ng ating Panginoon. Ang sabi ng ating, sabi sa 1 John chapter 1, ang sino man na lumalakad sa liwanag, na kung saan siya ay nasa liwanag, hallelujah, we have a fellowship to one another, and the blood of our Lord Jesus Christ cleanses us from all our sins. If we walk in the light as He is in the light, we have a fellowship to one another. And the blood of Jesus Christ cleanses us from all our sins. Pero meron tinatawag na wrinkle-free. Well, ang wrinkle ay kulubot, gusot. Paano ba inaalis ang gusot? Ang kulubot. Siguro ang analogy niyan ay ang damit. Kailangan dumaan siya sa plancha. Kailangan painitan. Kailangan merong press or merong pressure. Merong diin. Diba? Pag tayo nagpa-plancha, hindi lang naman natin isang hagod na ganyan yan, kundi meron niyang pagdiin kung saan ang gusot. Tama ba? At ang kalagayan na yan ay ang ginagawa ng ating Panginoon in a way that we are sanctifying us. Hallelujah. Well, masakit sapagkat meron niyang tinatapyas sa bawat isa sa atin, katulad ng pruning. May inaalis sa mga branch para lalo pang magbunga. Well, ginagawa rin ng ating Panginoon ang pressure, ang heat na ina-apply upang ang mga kulubot ay mawala sa atin. Amen? And that is the reason, kapag natapos, nariyan na ang kakumpletuhan. Spotless-free, wrinkles-free. At ang yan ang kanyang babalikan. So nakita natin, una, we are justified, sanctified, at yung pangatlo is glorify or nandun sa kalagayan in a perfection or completeness. Ang supporting scriptures ay madalas natin itong napapakinggan ng Romans chapter 8, verses 28 hanggang 34. And we know that God works all things to go together for the good of those who love Him, who are called according to His purpose, for those God foreknew. Bago pa itatag ang sanglibutan, alam niya na kung sino ang sa Kanya. He also predestinated to be conformed to the image of His Son. So merong completeness ang bawat Kanyang dinisenyo sa bawat isa sa atin, sa Kanyang kaisipan. To be conformed to the image of His Son. So that He would be firstborn among many brethren or many brothers. And those He predestinated, He also called. Those He called, He also justified. There He goes. At sumunod, He also glorified. It seems like there's missing a sanctification. But kung babasahin natin in a detailed way, well, yan ang gagawin ng ating Panginoon before the glorification or before the perfection. Again, hindi niya babalikan ng iglesia ang bride na mayroong kulubot, mantsa.
kundi babalikan niya na sa kalagayan ng completeness or perfection. Another scriptures na ating isupport is in Ephesians chapter 1, verses 3 hanggang 14. Sabi dito, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly realms." At ang sabi sa verse 4, "For He chose us in Him before the foundation of the world to be holy, blameless in His presence. In love, He predestinated us for adoption as His Son through Jesus Christ, according to the good pleasure of His will, to the praise of His glory, grace, which He has freely given us in the Beloved One." Again, God is not looking for a being na forgiven lamang ang kanyang mga kasalanan, kundi is looking for conformed Son to the image and likeness of our Lord Jesus Christ. At ang nais ng Diyos, unang-una sa lahat, para mangyari yon, kailangan niya tayong sabihin natin, palakihin, palaguin, o kailangan niya tayo ay maging mature sa kanyang harapan. So pwede nating sabihin ito, God is not coming for an immature bride. So, kaya ang ginagawa ng ating Panginoon, ng ating Diyos, ay tayo ay kanyang ginagawa upang tayo ay maging mature. Ang Philippians chapter 1 verse 6, ang sabi dito, alam na natin to, "Being confident of this very thing, that He which had begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ." He's still working in us. Kasi hindi pa tayo mga matured enough. Tama po ba yun? Pero the good thing is, God never starts what He has done, not finish. Oh my goodness. Ang pinaka-context nito, ginagaranti niya ang completeness or tinatawag na sa kalagayan ng fullness. That is the God part. Yan ang gagawin talaga ng Diyos. Yan ang nasa kanyang kaisipan at yan ang kanyang ginagawa sa bawat isa sa atin. And that is the reason, sigurado siya na babalikan niya ang kanyang mga pinili bago pa itatag ang sanglibutan na blameless, spotless, holy, perfect, without spot, without wrinkles. And that is the reason madalas nating napapakinggan ng Isaiah chapter 46 verse 10. Kaya niyang i-declare kung ano ka sa magiging hinaharap from your current state. Kung tayo ay titingin sa ating future, kung tayo lang, it seems like na hindi pa natin ma-figure out kung ano magiging tayo sa hinaharap. Sapagkat sa ating mentality pa lamang, alam natin sa ating sarili na hindi tayo qualify sa pagiging katulad ng ating Panginoon. Kaya yan ang unang-unang binabasag ng Diyos, ang ating kaisipan. That is the unang-unang act of faith na kailangan natin gawin, magbago ng kaisipan. At maging ang ating kaisipan ay ang kaisipan ng ating Panginoon bago pa itatag ang sanglibutan. Ang kanyang kaisipan sa bawat isa sa atin, hallelujah, ay maging katulad ng ating Panginoon. At yan ang kanyang ginagawa. Mayroong proseso po. Alam niyo, brothers and sisters, magandang pagtitipot larawan yung sinabi ni Brother Branham patungkol kay Eva. Well, ano ba si Eve? Kinuha lang siya sa tadyang ni Adan. Pero, ipresent ng Diyos si Eve perfect kay Adan. Walang
kapintasan. Kaya naman, gano'n na naman nga si Adan. Bone of my bones, flesh of my flesh. Genesis chapter 2, verses 21 hanggang 23. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam. And the rib which the Lord God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man. And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh. It is the same thing sa Ephesians chapter 5, verses 26 hanggang 27. Sabi dito, Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for us, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having a spot or wrinkle or such thing, but that it should be holy and without blemish. Oh my. Ang Diyos ang nag-present kay Adam na maluwalhating Eva. Well, ang Diyos din naman ang pe-present sa kanya na maluwalhating iglesia o maluwalhating bride of Christ. Kaya kung makikita natin ang pagtitipot larawan, si Adam, siya ang ating Panginoon. Ang Eve, siya yung bride. Ito ay mga pagtitipot larawan lamang. Ang tapos na Eve na ipresent ng Diyos kay Adan, ito ang kalagayan ng bride in a perfection. At presented to Adam. At alam natin na nagkaroon ng tinatawag na pagkakaisa. That is the time na tayo as a bride sasalubungin ng ating Panginoon na makikipag-isa sa Kanya. Amen? So before the rapture take place, meron munang completion, perfectness, o tinatawag na maluwalhati, hallelujah, sa kanyang harapan. Hallelujah. Kaya hindi babalikan ng Panginoon ang baby bride. Babalikan niya ang bride in a maturity. Amen. Hallelujah. Well, dapat din natin tandaan, pag sinabing maturity, hindi pine-perfect ang flesh. O hindi minamatured ang flesh, literally. Kasi ang alam natin pag sinabing maturity, grown-up man and woman. Ibig sabihin, matanda na. Pero ang tinatawag na perfection dito, it is the word completeness. Oh, anong ibig sabihin nun? Ang salita ay nandoon sa kaniyang kalagayan na maluwalhati. Ano bang ibig sabihin nun? Madaling salita, ikaw na yung salita. What do you mean ikaw na yung salita? You are the living Word of God. Ang iyong mga gawa, ito ay gawa ng salita ng Diyos. At ang sabi dito, kung titingnan natin, ang sabi niya sa mga Kristiyano noon, ni Apostol Pablo, tingnan natin, basahin natin ang Hebrews chapter 6. Sabi niya, therefore, leaving the principle of the doctrine of Christ. Masama ba yun na sinasabi dito ni Apostol Pablo? Iwanan niya ang mga principle ng doctrine of Christ. Well, hindi naman sa ganung kalagayan. Pero ang sabi niya dito, let us go unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and the faith toward God, of the doctrine of baptism and laying of hands and resurrection of the dead and the eternal judgment, and this will we do, if God permit. Yes, kung titingnan natin, he is not talking sa mga unbelievers. Apostol Pablo ay nagsasalita sa mga believers na ayaw nang mag-mature, ayaw nang dumating sa kalagayan ng perfectness. Ibig sabihin, kontento na. Sino ba dito mga kontento na? Oh my. Pag nakontento ka lang na niligtas ka ng Diyos, tatandaan natin,
wala ang maturity doon. Sapagkat ang maturity nasa kalagayan, hallelujah, na nandun sa completeness of His Word. Subok sa anumang paraan, sa anumang pagsubok, kahit na dumating ang bagyo, ang flash flood, na natiling nakatayo sa salita. That is the perfectness of the Word. At si Apostle Pablo ina-encourage. Well, maganda yang mga principle ng mga doctrine of Christ, pero that is only a stage ng isang believer na kailangan nating lumago, kailangan nating maging perfect. Kung ito lang laging pag-uusapan natin sa church, oh my goodness, hindi na tayo lumago. Kaya sabi ng ating kapatid din si Apostle Pablo, let us go on to perfection. Hallelujah. Kailangan natin mag-grow, mag-mature. Well, ito ang maririnig nyo, paulit-ulit, sapagkat ito ay rebuke ni Apostle Pablo to those believers na nakukontento na sa bilang isang Kristiyano na ayaw nang mag-mature. Alam niyo, brothers and sisters, ang ating Panginoon, nung naparito, ipinanganak ng Birhen na ni Maria, nasa kalagayan, alam na natin, kalagayan ng ating Panginoon. Oo, ngayong 25, darating daw yung ginugunita ng mga tao ang pagsilang ng ating Panginoon. Pero kung naunawaan nila kung anong nais ng Panginoon, kung bakit siya sinilang, yun ang siguro ang pinakamahalaga. Hindi lang yung pagsilang ang ginugunita, kundi ang ginawa ng Panginoon bago siya nandoon mamatay sa krus ng Kalbaryo. Marami kasi nag-i-stick lang sa panganak ng ating Panginoon. At yan ang mga sineselebrate ng sanglibutan. Even He is a perfect na pinanganak, pero hindi doon nagtatapos ang kanyang ministry. Saan ba nagtapos ang kanyang ministry? Doon sa krus ng Kalbaryo. Kailan ba siya nag-function? Nung sa kalagayan siya ay matured. Well, matured literally, sapagkat sabi nga, 30 years old na daw siya nag-ministry. Anong ginawa niya from pinanganak siya hanggang 30 years old? Well, ang Luke chapter 2, verse 52, and Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men. Oh, come on. Mature, ang tinutukoy dito ay hindi lamang flesh, kundi nag-grow in wisdom. Nag-grow, hallelujah, sa kaalaman. And that is the reason, ang sabi dito sa second phrase, and in favor with God and man. Hallelujah. Ang Luke chapter 3, verse 23, ang sabi dito, and Jesus Himself began to be about 30 years of age, being, as was supposed, the son of Joseph, which was the son of Heli. Tingnan natin. Si Jesus nga nag-matured physically at sabihin natin in wisdom, in knowledge. How about us? Hindi siya nag-function na hindi siya nandun sa kalagayan in a fullness sapagkat bago muna ang fullness, meron munang tinatawag na proving. Meron tinatawag munang trials. Well, after ng baptism, dinala siya ng banal na espiritu in the wilderness to test. Bakit siya iti-test? Because kailangan niya munang ma-prove na he is worthy. Nang siya'y na nagumpay, then, siya nag-ministry. He was called according to the purpose of God
na gawin ang kalooban ng Diyos hanggang sa kamatayan, doon sa krus ng Kalbaryo. At kung babasahin natin ng Hebrews chapter 5, verse 7 hanggang 14, during the days of Jesus in earthly life, He offered up prayers and petitions with the loud cries and tears to the one who could save Him from death. He was heard because of His reverence, although He was a son of God. Although He was a son, He learned, He learned obedience from what He suffered. Siya ay natututo pa sa kalagayan nandoon kahit siya ay nag-suffer. And having been made perfect. See? Before perfection, meron munang paglago sa kalaman dahil doon sa kalagayan ng trials, sufferings. Before the glorification, merong sufferings na kakabit. Ang Panginoon ay nakaranas niyan. Pinlansya rin siya. Preneasure din siya. At ang sabi doon, uulitin ko, and having been made perfect, He became the source of eternal salvation to all who obey Him, and He was designated by God as high priest in the order of Melchizedek. Mapapansin nyo ang Hebrews chapter 5, na dito, ipinakita ang kalagayan ng ating Panginoon na lumago, natuto, naging perfect, at naging source, naging isang magandang ehemplo. At ang Hebrews chapter 6 ay may kinalaman sa maturity na merong tinutukoy dito si Apostol Pablo in Hebrews chapter 6 verse 12. Hindi ko nakuha pero ang nakalagay doon, matagal na kayo na kumakain. Hindi lang dapat puro gatas, kundi dapat din mga karne. Sapagat ang gatas daw ay para sa bata, ngunit ang karne ay para sa matured. So may pagbabago. Sapagat ang maturity, ang kinakain niya na ang mga salita na mabibigat, matitigas, hindi puro gatas. Well, pwede natin ikabit ito sa sinabi kanina, well, let's go unto perfection. Living the principle of doctrine ng ating Panginoon. Ibig sabihin, mag-matured ka naman. Hindi lang puro alam mo is dyan lang sa salvation. Hindi lang puro alam mo is patungkol sa even ang pag-uusap ng Godhead ay nandun sa kalagayan ng principle doctrine of Christ. Laying of hands to the sick. Come on. Let's grow up. Sa maturity, naroon ang perfection. Well, makikita naman yan sa inyong mga gawa at sa inyong pananalita. I am not so sure kung tama yung oras. So baka lumagpas ako. Okay. At ang sabi dito sa Matthew chapter 5, bago muna yon, gusto kong ibigay ang isa sa ni Brother Branham. Ang sabi dito ni Brother Branham sa sermon niyang Adoption Year 60, paragraph 62 to 64, ang sabi niya dito, perfection is maturity. A child can be born correct, but until it grows, it cannot take its place. Malalim. May kapahayagan si Brother Branham patungkol nito. Perfection is maturity. A child can be born correct, but until it grows, it cannot take its place. You know what? Sa huling panahon, sa panahon ng mga Jews, ang ginagawa nila, bago i-adopt ang kanilang anak, i-present sa public na ang aking anak na ito ay karapat-dapat, kailangan na muna nandun siya sa kalagayan
na matured enough to handle his father's business. Ganyan sa tradisyon ng mga Hudyo. Ganon ang paraan ng kanilang adoption. Well, ang ating Panginoon, yun ang sinabi ng Diyos sa mga alagad. Kahit kay John, 2 beses sa sinabi ng Diyos. Una, sinabi ng Diyos kay John, "This is my beloved Son, to whom I am well pleased." At sumunod doon sa Mount Transfiguration, ang sabi ng Diyos sa mga alagad, "This is my Son, to whom I am well pleased." But may kasunod, "Hear ye him." Oh my. That is a public declaration ng Diyos. At yun ang paraan ng isang kalagayan na matured enough. Hallelujah. Sapagkat he can handle now his father's business. At ang Matthew chapter 5, verse 48, "Be ye therefore perfect, even as your Father in heaven, which is perfect." Oh my. It goes hand in hand. Ang Diyos ay nandyan siya sa kalagayan na ikaw ay kanyang piniperfect. Pero ikaw ay kinakailangan mo lamang magpasubmit, magpakumbaba, at ibigay ang buong buhay sa ating Diyos na may hawak ng ating mga buhay na siyang may kakayanan na baguhin ka from glory unto glory. Hallelujah. Alam niyo, brothers and sisters, to support yung 3 stages nating nabanggit in Romans chapter 8, well, alam natin yan. Ang 3 stages, justification, sanctification, at ang sumunod, well, ang sabi ni Brother Branham, baptism of the Holy Ghost. Pero pwede kong lagay dito yung word na perfection. Well, ang Romans chapter 5 verse 1, ang sabi dito, "Therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ." Una ay ang justification. Sapagkat ikaw na pinili ng Diyos, well, ikaw sa kanyang kaisipan, you are perfect. Pero bago yon, kailangan kanyang tawagin. Hallelujah. Pagkatapos kanyang tawagin, come out. Diba? Kapag ang salita ay lumabas sa Diyos at iyong napakinggan na sa iyong puso, ang unang gagawin nito, you are separate from darkness sapagkat meron ka nang natanggap. Ang darkness, inahalin tulad natin ito sa tao na walang salita ng Diyos, sa tao na walang kapahayagan na mula sa Diyos, sa tao na ignorante sa Diyos. Yan ang darkness. Pero once na you are enlightened, you are separate from darkness. Na dati doon ka sa kadiliman, ngayon na ilipat ka sa kaliwanagan sapagkat meron ka ng salita na natanggap. It separates you. At after that, kailangan kanyang, sabi natin, is sanctify. Sa paanong paraan? Walang iba kundi sa kanyang mga salita. John chapter 17, verse 17. "Sanctify them through thy truth. Thy word is truth." Pero tingnan natin ang huli. After sanctification, andyan yung perfection. Nandyan yung fullness. Nandyan yung completeness. Nandyan yung maturity. Ephesians chapter 4, verse 13. "Till we all come in the unity of faith and the knowledge of the Son of God unto a perfect man. Unto the measure of the stature of the fullness of Christ." Come on. Hallelujah. Nakita natin? Till we all come in the unity of faith and the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto a measure of the stature of the fullness of Christ. Well, ang lahat niya ng kaduli-duluhan, ang pinakahuli sa stature of the perfect man ay ang love. And that is the reason,
ang kahuli-hulihan na magpe-perfect sa atin ay ang love. Yan ang magbaband. Yan ang completeness ng pagiging isa sa ating Panginoon ay ang love. At madalas sinasabi dito ni Brother Branham, ang justification, yun yung kalagayan ng pag-alis ng mga Israelites sa Egypt. Ang sanctification, nandun sa kalagayan ng wilderness or separation sa Egypt. Ang wilderness is the training ground at ang perfection yung nandun sa kalagayan ng Kanaan. Alam niyo, brothers and sisters, nakakalungkot sapagkat pag tiningnan natin ang kalagayan ng mga Israelites sa tatlong stages na yan, justification, sanctification, tsaka yung perfection or baptism of the Holy Ghost, merong mga umalis sa Ehipto na hindi tumagal sa wilderness. Merong mga Israelites na hindi nakatawid doon sa wilderness. Can you imagine? Pero ang pinaka-perfection, ang pinaka-dulo-dulo, nandoon sa kalagayan na sila ay nandoon sa pinangakong lupain. Bakit? Ano kaya ang dahilan? Bakit hindi sila nakaroon? Ang Diyos ay kasakasama nila. Nakita nila ang lahat ng mga wonders na mga ginawa ng Diyos. Pero bakit yung iba ay hindi nakapasok? Well, gaya ng sinabi ko, it goes hand in hand. Merong God part na kanyang ginagawa. Kailangan naman sa bawat isa sa atin ay merong part din naman. Ano yun? Sumampalataya. Magpaubaya. Magpakumbaba. At magtiwala sa Diyos na may kontrol ng lahat. Well, magbabasa lang ako ng mga talata at ang oras ay ito magmamatulin. Ang Hebrews chapter 4, verse 1 hanggang 7, ang sabi dito, therefore, while the promise of entering His rest still stand, let us fear lest any of you should seem to have failed to reach it. For good news came to us just as to them, but the message they heard did not benefit them. Oh my. Napakinggan nila yung salita, meron yung dalang benefits yan, or sa ibang salin, profit, pero hindi nag-benefit sa kanila, hindi nag-profit sa kanila. Sa anong kadahilanan? Because they were not united by faith with those who listened. For we have believed, entered the rest, as He had said. Sabi, as I swore in my wrath, they shall not enter my rest. Although His works were finished from the foundation of the world, oh my, for He has somewhere spoken of the seventh day in this way. And God rested on the seventh day from all His works. And again, in the passage He said, they shall not enter my rest. Again, bakit? Because they were not united by faith. Oh my. At ang verse 6, since therefore it remains for someone to enter it, and those who formerly received the good news failed to enter because of disobedience. Well, kapag wala kang pananampalataya sa nagsalita, ang gagawin ng di sumasampalataya ay hindi sumusunod. Ano na ang disobedience? Again, he points a certain day, today, saving to David so long afterward in the words already quoted. Today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Mga familiar verses, pero nandun nakapaloob. Nariyan ang Diyos na makapangyarihan na sumasama, gumagawa sa kanila. But, ang mga Israelites, yung mga tao na nauna noon, kahit sila'y sinamahan ng Diyos, nagpakita ng mga himala in the wilderness, kahit dun pa sa Egypt, hindi sila sumampalataya. At ang sumunod, disobedient.
cross. Maraming naging masaya, nandun nakalagay sila, natawid sila sa Red Sea. Pero kakaunti lamang ang nakapag-cross doon sa Jordan River. Di ba? And that is why, well, hindi pa naman huli ang lahat. May mga paalala ang Diyos sa huling panahong ito, let us go unto perfection. We must be matured, grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ. At yan naman ang desire niya. And that is the reason ang Panginoon, bago umalis, sinigurado niya na mayroong magpapatuloy. Naglagay siya ng fivefold ministry. At alam natin, ang fivefold ministry, ang ministry nito ay to perfect the bride. Ephesians chapter 4, verse 11 hanggang 12. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the works of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Amen. Ang ministry ng mga fivefold ministry ay to edify and to perfect the saints. Hallelujah. Well, ang analogy na yan, tingnan nyo, brothers and sisters, bago umalis ang Panginoon, naglagay siya ng fivefold ministry. At ang Hebrews chapter 11, verses 40, ang sabi dito, God, having provided some better things for us, that they without us should not be made perfect. Anong pagkakaintindi natin dito? Kundi dahil kay Apostol Pablo, kundi dahil sa mga disipulo noon, kay Luther, at sa mga bawat ages, hindi daw magiging made perfect. Ang analogy nito is parang tinatawag na relay race sa marathon. May unang tumakbo. Yan ang Ephesians church age. Mula kay Apostol Pablo. Ipinasa ang baton sa sumunod na ages. Sa pangalawang ages, ipinasa sa pangatlong ages. Ang mensahe, ang salita ng Diyos, ang salita ng Panginoon ay nagpapatuloy. Parang relay race. Ibinapasa ang baton. Ang huling tatakbo ay tayo. Pag tayo na nagumpay, hallelujah, ang lahat ng kanilang pagpapagal mula umpisa hanggang dulo ay magiging karoon ng kompletuhan. Dahilan, tayo ay nanalo. Pero hindi tayo mananalo without them. Nakuha ninyo ang analogy? Sapagkat kailangan ang bawat isa, we have make it sure kung ano ang kapahayagan na natanggap ni Apostol Pablo, the same na kapahayagan din ang iyong matatanggap. At ang fivefold ministry, yan ang ginagawa hanggang sa ating panahon ngayon. Alam niyo po ba, nakakalungkot. Ang galing tumakbo ng first runner sa relay race. Ganon din ang second race. Ang panghuli, nakuha niya, pero nahulog niya yung relay race na baton. Hindi siya nakatakbo. Ang ending, kahit ano ang ganda ng umpisa ng naunang tumakbo sa iyo, pag hindi naman natapos, ang ending ay talunan. Lahat na nag-umpisa hanggang sa panahon ng huling tumatakbo, ang lahat ng yun ay failure. Pero kung lahat ng mga yon, kaya nga sinasigurado ng Panginoon, bago siya umalis, naglagay mo na siya ng fivefold ministry. Nakuha natin, hindi lamang yon, nagbigay siya ng banal na espiritu. Oh my. Para mga bawat salita natin matatanggap, mula sa mga lingkod ng Diyos, ay magte-testify ang ating spirit na tama ang sinasabi ng taong yan. Can you imagine, lahat is provided. Pero, ang bawat isa sa atin, huwag nawang magkamali. Pero I do believe, gaya ng ating sinasabi, may kumpiyansa tayo sapagkat
Ang Diyos ang may panukala ng ito, sisiguraduhin niyang matatapos ang lahat ng ito. Mag-fail ka man sa umpisa, ngunit hindi siya nakatingin sa current mong sitwasyon. Nakatingin siya sa tapos na nagawa. Nakita niya na ang iyong victorious. Well, ganun talaga. Huwag natin tingnan ang current sitwasyon natin. Tingnan natin ang mga pangako ng Diyos. Sumampalataya tayo. Bumangon tayo. Meron tayong nakikitang ganun. Sa takbuhan, may nadadapa. Pero ang pinakamainam, hallelujah. Maganda yung analogy na pinakita ni Brother Michael sa isang movie. Di ba nadapa siya? Pero ang ginawa niya, tumakbo. Pero alam niya na hindi niya kayang tapusin mag-isa. Ika, nariyan yung tatay. Sinalo siya. At tinapos ang takbuhin. Natapos ang takbuhin. Ang unang tumakbo ay nalugod. Sapagkat ang importante, natapos natin ang takbuhin. Marami pang mga types and shadow, ngunit wala ng oras. Forgive me. Sapagkat ang pinakamainam lang naman na gusto kong ipakita rito, ang kauli-hulihan, maraming pwedeng analogy nating pinakita. Si Enoch, before the translation, nandun siya sa kalagayan ng perfection. In a way, sa Amos chapter 3, verse 3, sabi doon, can two walk together except they are agree? At ang Hebrews chapter 11, verse 5, ang sabi dito, before the translation, he had this testimony. Anin yun? Enoch walked with God. Oh my. So nakita natin ang kalagayan na yun. At ang final, alam natin, gaya ng sinabi natin, Colossians chapter 3, verses 14. And above all these things, lahat ng ating pinag-usapan sa magang ito, put on charity, which is the bond of perfectness. The stage of the perfect man, ang kalagayan ng isang perfect man, ay, bago maating yun, ang huling-huli is the cupping of charity, or which is yung tinatawag nating agape love. At ang 1 John chapter 4, verse 18, perfect love casteth out fear. Brothers and sisters, ang mga wise virgin, bago dumating ang bridegroom, nandun sila sa kahandaan. Bakit? Sapagkat sila ay merong kapahayagan. Meron silang revelation. Nandun sila sa maturity. Hallelujah. Tayo ay yumuko at magpasalamat saglit. Oh, hallelujah, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa mga salita na iyong pinagkaloob sa umagang ito, Lord. Tulungan kami na alisin ang mga gusot sa aming buhay. At Lord, kami, Panginoon, ay iyong pakasakdalin, Lord. Ito, Panginoon, ay patuloy naming hinihiling sa iyo sapagkat ikaw lamang ang siyang makakagawa nito, Lord. Have preeminence sa aming buhay, Lord. Once again, as we commit ang aming mga buhay, ang aming mga puso sa iyong makapangyarihang kamay, gawin mo ang iyong layon sa bawat isa sa amin. Ito ay aming hinihiling sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ng aming Panginoong Jesus Kristo. Amen. Binibigay ko na po sa ating MC. Minsan pa, ating palakpakan ng ating Diyos na buhay. Praise the Lord.